Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-6 ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng puon na hari sa Sion. Aking ihayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mangag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Aleluya, aleluya. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan ng gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos.
Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalian ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buwat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.